Balik po tayo. Ito ulit ang inyong Katax ETM at hanggang 10 o'clock lang po tayo. Sa mga late tuner po natin, ang pinag-uusapan natin ay ang BIR tax fraud versus Bangko Sentral Gold Trader. Alam po ninyo, mga ka-tax. O nga pala, bakit ba ka-tax ako ng ka-tax dito? Dapat malaman ninyo kung ang ibig sabihin ng ka-tax. Ito po ay short ng ka-taxpayer. Alam nyo po, ang ABS-CBN, sila, ang tawagan nila doon, kapamilya. Kaya pag hindi mo tinawag ang kasama mong kapamilya, ikaw ay outsider. Pag nasa loob ka naman ng GMA7, ang tawagan nila doon ay kapuso. So, kung hindi ka mo tatawagin silang kapuso, questionable ka sa kanila. Sa Channel 5 naman, ang tawagan ay kapatid. Alam po ninyo, wala na pong hihigit na importanteng tawagan kung hindi ang ka-tax. Bakit? Ha? Ang taxpayer po, ang katagang taxpayer, lahat po ng tao sa buong mundo, taxpayer. Ang relihiyon mo, Iglesia ni Cristo, Katoliko, Baptist, Protestante, Mormons, o kahit na anong tawag mo sa relihiyon mo. Iisa lang naman ang tinatawag natin, Diyos. Generic. So, kahit nasa Pilipino ka pa, Amerikano, Hapon, Aleman, o anumang klaseng nasyon ka galing, ang last name mo, taxpayer. Ang Pilipino pumunta sa Singapore, ang tawag sa kanya, taxpayer. Ang Pilipino pumunta ng Amerika, ang tawag sa kanya, taxpayer. Wala pong pinag-iba. So, ang generic term, kumbaga sa gamot, ng lahat ng tao sa buong mundo, taxpayer. Ito po ang mother of all camaraderie. Mother of all nation. One nation. Isa po isang one nation. Ito po ang ka-taxpayer po ay isang one nation. Alam nyo, kahapon, nanonood ako ng Happy Feet 2. Happy Feet 2. Ang ganda-ganda nung pelikula. Pangbata siya, pero bata pa naman po ako at bata ako sa puso't isipan. Kasi itong ginagawa ko is a very, very lonely job na wala man lang gustong bumangga o magkumpronta sa Bureau of Internal Revenue. Hindi naman natin masisisi yung mga ka-tax natin kasi ayon sa history ng taxation, si Al Capone nga na sobrang dami ng koneksyon. Isa lang ang ginamit sa kanya. Ang ginamit sa kanya ay yung kanyang bookkeeper, yung kanyang accountant. Kaya siya nakulong. Kaya yung mga bookkeeper, mga accountant, it's a very dangerous people. Mag-ingat kayo sa accountant nyo. Mag-ingat kayo sa bookkeeper nyo. Pag masama ang relationship nyo, pinapangit nyo yung relationship nyo sa kanila, mag-ingat ka. Baka yan ang magsumbong. Isumbong yung mga kalukuhan mo. Actually, hindi mo naman kalukuhan yun . Alam mo yung mga bookkeeper at accountant na yan. Huwag naman sanang sasama ang loob sa akin ng mga accountant at bookkeeper. Kasi ako rin po ay isang CPA. Yan po yung unang nagtuturo ng kalokohan. Na ang sasabihin, wag kang ito narinig ko lang . Sabing ganun nung isa, oy, wag ka nang magbayad ng totoo. Tingnan mo yung napakalaking kumpanya. Hindi nagbabayad ng totoong buwis yan. Ikaw nga, napakaliit mo. Kaya magbabayad ka ng buwis. Pag ganyan po ang inyong consultant, pag ganyan ang inyong accountant, tsaka bookkeeper, mag-ingat kayo. Ang tawag sa ganyang mga tao, lagari. Lalagariin yung lalamunan nyo. Hihingi sa inyo ng panglagay, hihingi pa sa inyo ng professional fee.
Alam mo yung mga nagdadala ng lagay, meron silang 15% commission sa nilalagyan nilang masamang BIR. Ha? Yung po yung balita ko. Tumawag po kayo sa akin para mag-usap tayo kung totoo o hindi totoo yung binabalita ko. Tinatawagan ko yung ibang mga taga-BIR na magbigay po ng side nila kung totoo o hindi totoo. Ito po yung bali-balita na yung mga bookkeeper ho na nagdadala ng lagay papunta sa mga masasamang BIR, kumikita ng 15. Yung pinakamalaki daw, 20%. Halimbawa, kung ang lagay, 1 million, dun sa bookkeeper at saka sa accountant, hindi po ako naniniwala pag naninira. At ako na may nagdududa lang. Pero nagtitiwala pa rin po ako sa bookkeeper at accountant. Na ang sa lagay na halimbawa na 1 million, mga 150,000 ang papunta sa bookkeeper at accountant. Or malaki po ay 200,000. Yung po yung parte yan. Bukod dyan, bukod dyan, ay sisingilin pa kayo ng professional fee. Yun ang masakit. May professional fee pa. Kaya ang tawag sa kanila ay lagari. Lalagariin ka para lalagariin ang lahat ng parte ng katawan mo para dumugo ka at magkaroon sila ng hanap buhay. Masama po yun. Pasensya na kayo, no? At alam po ninyo, it will be boiled down sa isa lang naman po kawalang kaalaman, kawalang teknolohiya para sa taxation. Dapat po mag-aral kayo ng tax. Lahat ng tao sa Pilipinas, grade 1 pa lang, turuan mo na ng taxation. Tingnan mo ang subject natin sa taxation, 6 units lang. Ano matututunan mo ron? Wala. Kaya yung magbibigay sa'yo ng problema, yun din ang hihingan mo ng solusyon. Parang cancer. Meron ka ng sakit na cancer, hihingi ka pa ng pampakanser pa. Ibig sabihin, meron ka ng sakit sa tax, maglalagay ka. Hindi ka na nagbayad ng tamang tax, maglalagay ka. O di dalawa na yung kasalanan mo. Una, hindi ka nagbayad ng tamang buwis. Pangalawa, naglagay ka. Hindi tama yung mga ganong solusyon. Pag may mga taong nagbigay sa inyo ng ganong solusyon, tanggalin nyo na. Piyapahama kayo niyan. Tulungan ko kayo. Ako tutulong sa inyo kahit na maliit na halaga, pang donasyon lang dito at matuloy ko lang ito, mapaalam natin sa buong Pilipinas na merong tao, merong organisasyon na nais tumulong, nagsisikap tumulong. So, nga pala, bago ko makalimutan, pwede nyo pong tawagan si Juliet. Isa po itong sa aking mga assistant na malaki rin po ang naitutulong sa akin. Kung gusto nyo pong maglagay ng link ng radyong ito sa inyong website tsaka Facebook, tawagan nyo po si Juliet sa 0922-801-0922 para maibigay po sa inyo ni Juliet yung link at papaano mailink. Siya po ay isang computer genius. Okay? Si Juliet Amora po. Ulitin ko ang number niya, 0922-801-0922. At sa December 7, 8, and 9, meron po akong seminar. Tungkol po ito sa 5 Supreme Court rulings that will save tax evader. That is December 7. December 8 po ay yung pong how to analyze and use, evaluate, etc. the CPA contract so that ma-avoid ninyo ang BIR Letter of Authority sa 2012. And on December 9 also, December 8 po yung isa, ito ay December 9, turuan ko kayong gumawa ng tax basis financial statement. Makita lang po ninyo yung format para pag nakita ng BIR yung format ng tax basis financial statement, hindi na sila magtanong sa inyo. Kasi usually pagdating sa audit, ang laging tanong ng bureau ay saan galing ito? Parang bago ng bago, no? Naghahanap kung saan nanggaling. Kasi yun sila ang last, yung binigay yung information sa kanila ay last, final. Kaya hinahanap nila yung beginning. Ang binigay mo sa kanila, ending, definitely beginning inaano.
At sa December 12 to 14, timely po, timely payroll, documentation, and taxation. Turuan ko kayo ng tamang pagdodokumenta at ng paano ang tamang taxation pagdating sa payroll. Ma-maximize natin yung benefit ng employee-employer. Maliit ang tax na babayaran ng employee, favorable po sa employer kung maliit po ang binabayarang tax ng kanyang employee. 12 to 14 December po, alas 4 hanggang alas 7, at yan po ay gaganapin sa Sofitel Hotel. For reservation, please call 439-3918 or 742-0382. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang ano ba dapat natin pag-usapan? Marami tayong dapat pag-usapan. Pag-usapan natin ang mga tulog. Alam mo, tumawag kayo sa akin para pag-usapan natin yung mga problema nyo. Ano po? At marami po tayong pwedeng i-discuss pagdating sa taxation. Bukas ha? Bukas, abangan po ninyo. Hindi ko lang sigurado kung anong oras ako makapagsisimula. Alam po ninyo, kailangan ko rin po maghanap buhay. May pamilya rin po akong binubuhay. May mga taong maasa sa akin. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang... Ano pag-uusapan? Ang letter po ni Deputy Commissioner Nelson Aspe Operation Group. At ito po ay tinatalakay niya ang letter notice. Letter notice po ang tatalakayin natin bukas. At sana po magkaroon po kayo ng time para dito.